sa PBB Lucky Season 7. Matapos ang matagumpay na outside world lucky task ng kabataang Pinoy, maipapasa na nila ang swerte sa isang aspiring regular housemate. Pero matapos ang kasiyahan ng tagumpay, isang kabataang Pinoy ang itinadhana na lumabas ng bahay ni Kuya. I'm sorry, Marco. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. Maraming salamat. Ngayong gabi, balikan natin ang mga nakakaantig pusong kaganapan bago ang eviction night na may kinalaman sa mga dating nominadong sina Kisses, Vivory at Marco. Kailangan ko mag-sorry sa iyo. Na-shock po ako. Hindi ko po talaga inaasahan na masasabihin niya yun. At paano nga ba mababago ang lahat sa pag-alis ni Marco? I miss him too. It's gonna be so hard now. Dito lang yan sa PBB Lucky Season 7. Minsan ang kinausap ni Kisses si Kuya tungkol sa hindi mapigilang nadarama para sa kaibigang si Marco. Kasi si Marco po, naging close talaga ako sa kanya. Gusto ko na maalaga siya. Mabuti talaga siyang tao. Lahat ng gusto ko sa isang tao, andun kay Marco. And sobra-sobra yung pinakita niya sa akin na pag-care. Nagustuhan ko po talaga siya, Kuya. Nalaman rin ni Maymay ang pakiramdam ni Kisses at sinuportahan niya ito. Gusto kay Marco? Oh my gosh! Ayoko na! Ito sabihin mo, Kisses na aking prinsesa, ikaw, Marco, na aking prinsesa. Prinsesa, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta, mahal ko aking prinsesa. Pagkatako ay love sa'yo, lahat ang iyanas. Gayunpaman, 2 araw bago ang eviction night, muling nabalik sa realidad si Kisses nang nakausap si Marco habang binabantayan nito ang may sakit na si Vivory. Alam mo, 2 week na to. Gusto ko talaga masaya lang tayong tatlo. Kasi sa atin yung aalis. Because more time I stay here, more I get to know everybody. When you live like millions kilometers away from this place, of course you don't want to get out. Maya-maya pa ay ibinahagi ni Marco kay Kisses ang pagtingin kay Vivory. I did a big wall, a really big wall in my heart. And I promised to myself that not any girl can pass that wall. That's why I don't understand how she did broke the wall. I don't know how in some way, somehow she did. When you are with that person, you're always smiling. Want to be the reason why she or he is smiling. I just want to use the time that I still have here. You don't know if you're gonna see her again. Hinahapunan habang abala ang iba, si Kisses kinausap si Maymay. Sobrang special ng Vivory. Ibang klase daw siya ng babae. Mahal niya tayong lahat. Pero si Vivory talaga yung ayaw na mawala sa kanya. Kaya yun, takot daw siya sa eviction. Tapos kaya ikaw yung kausap niya, ganun ba? Sige ako sa'yo. Nabukan naman ka, uy! Siguro na lang, lahat naman tayo may iba't ibang kalagayan. May unique man tayo, uniqueness tayo. Ang ganda mo na, beauty queen ka pa. Dami na nagmamahal sa'yo. Tapos, ba't ka ba na-insecure? Uy! Nahihirapan lang ako. Minsan naisip ko pa rin, Kuya, na sana ako na lang. Sana ako na lang. Ayaw ko yun, Kuya, isipin kasi friend ko si Vivory. And gusto ko masaya silang dalawa. Pero nasasaktan pa rin po ako. Na hindi dapat ako nasasaktan kasi wala naman meron sa aming dalawa. Pinayuhan ni Maymay ang nasasaktan na kaibigan. Natanggapin mo. Ano nangyayari sa pamilya mo? Kung hindi kami talaga mahal. Kasi
Pagmamahal talaga yung tunay na pagmamahal, kakahintay lang naman. Nandiyan na yun eh. Kung para sa'yo talaga yun, maghihintay. May tamang panahon din. Isipin mo pa ako, gusto tinawag ka lang niya para mag-pray ka sa kanya. At mag-pray ka na darating tamang tao sa'yo kasi ayaw ka na masaktan ka. Nandito lang ako. Tutulungan kitang kumangon. Nasisimula yan sa sarili mo kasi hindi na ako magdidesisyon na ikaw naman. Kahit anong gawin ko, kung bingi pa rin puso mo, hindi pa rin tama. Hanggang kailan? Gusto ko tanggapin na lang na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. And gusto ko na lang, kuya, natatanggapin na may iba siyang gusto. Yun yung gusto ko, kuya. Ayaw ko manghimasok sa kahit ano. At nang mag-good night na si Marco sa lahat, Wala ko kakalimutan. Ano yung relationship goals? Friendship goals. Pinapigilan ng Good night. Ba't may ganito ka? Tago pa kasi sa... Ba't may ganito ka, Marco? Tago pa. Marco, parang kapani! Paano ko mabubuhin? Yak! Ang fun! Tago. Yak! Sorry, I already have one. Yak! Ew! Feeler! oh, mukhang mas tumitindi pang nararamdaman itong si Kisses para kay Marco, maski alam niya na may pagtingin ang binata para kay Vivery. Ano pa kaya ang mas matitinding revelasyon na magaganap bago ang nagbabadyang eviction night? At paano kaya tinanggap ng mga housemates ang pag-alis sa bahay ng ating latest evictee na si Marco? Tututukan natin yan ngayong gabi. Magandang gabi, Team Kapamilya. Isang gabi bago ang ating eviction night, isang task ang ibigay sa mga dating nominado na sina Kisses, Marco at Vivery. At dahil sa task na ito, nabunyag ang pinakatatagong sikreto ni Kisses sa iba. Ano nga ba ang kanilang naging reaksyon, lalong-lalo na ang may kinalaman dito na sina Marco at Vivery? Narito ang kwento. Isang araw bago ang eviction, isa-isang kinausap ni Kuya ang mga nominado para sa gusto nilang gawin para sa mga housemates kung sakaling isa sa kanila ang ma-evict kinabukasan. So I think how I celebrate something important with my family. And yung naisip ko, it's doing pizza or eating pizza. We eat all together at lunch yung pizza po. Yung naisipan ko po is na magbibigay po ako ng message, and yung message na yun, kuya, gusto ko siya isulat. Sa living room, may mga balloons. Each housemate dapat sumayaw, putukin yung balloon, and dun babasahin na po yung message. Maya-maya pagkatapos ng gimmick na pasayaw at paputok ng balloon ni Vivery, Hindi makaputok! Yung nakikita ko naman po na yun, they're having fun. Yung binasa ko na po yung mga mensahe ko po para sa kanila. Dear Ate Marimar, sa'yo ko talaga nakita at nahanap ang ate ko kasi wala akong ate. Siguro kapag ako na ang susunod na lalabas, hindi na ako masanay na lumipas ang araw na walang sakit sa tiyan dahil sa kakatawa. Higugmati ka, Ate May. Dear Ate Kisses, pangalan mo pa lang ang sweet na. You're the only beauty queen I've known that is so cute, childish, and super sweet. As in! Promise! Sobra! Pero sana maging close tayo, Ate Kisses, kasi hindi tayo masyadong nag-uusap. Oh, I love you, Ate Kisses! at nang kay Marco na ang sulat, Dear Marco, my captain, I know you expect me to write a good letter for you, but noong una talaga, hindi kita ka-close kasi akala ko choosy ka sa mga friends mo or baka suplado ka. But then I realized all along, mali pala ako, sobrang mali. Ikaw pala yung taong sweet, maalagain, mabait, prankster, makulit at laging nang aasar. If ever ako man ang lalabas ngayon, gusto kitang makitang matatag and always remember to be yourself. I'll always be here for you and for everyone. Hate Yeah, I know. It's gonna go. Strong.
Pagkatapos ni Vivory, si Marco naman ang sumunod na nagbahagi ng kanyang sorpresa. Nagsimula na rin siyang magbigay ng mga mensahe. Edward, like you don't notice how you will be close to him, but when you're gonna lose him, you'll be like, what? Something is missing. I'm gonna miss him. He says, it was hard for me to adjusting to you, but finally natuto ako. And I know that I have to be more careful what I say, what I do, because not a lot of people know me, really. Can help me, our friendship in the future. It will be okay. No. Then, Vivory, maybe here you're one of the most that it's special for me. If I'm gonna leave, I'm gonna miss you so much. I don't know why. Even if you're gonna go outside or me, we're gonna still be close to each other. I care about you so much that I'm scared that I'm gonna lose you. And I don't want that, of course. And ano nga yun? Basta yun na. Gets mo na. That's it. Ilang sandali pa at oras na para si Kisses ang magbigay ng kanyang mga sulat na sinimulan niya kay Vivory. Joke lang. Ikaw na lang. Ha? Ikaw magbasa. Salamat sa lahat ng pag-care na binigay mo. I'm so blessed to have a friend like you. You are one of the most intelligent and talented girls that I know. I will miss you so much if I will leave, but you're in my heart always. Na gusto ko talaga mag-ask ng forgiveness. Huh? Kailangan ko mag-sorry sa'yo. Ang taman. Na-realize ko, nagdadrift away ako sa'yo kasi may gusto ako kay Marco noon. Tapos yun, umiyak ako noon nung time na sinabi niya yun sa akin na isang tao lang yung pwedeng ganyan niya kasi nasaktan ako ng sobra. Tapos ngayon, as in, ayoko na, as in, masakit sa akin, pero mas masakit yung ginagawa ko na nagde-drift away na ako sa'yo dahil lang doon. Kaya gusto ko talaga mag-sorry kasi umiiwas na ako sa'yo dahil lang doon. And pinipilit ko na alisin na yun, pero kasi nasasaktan talaga ako. Walang mali sa'yo. Kaya ako umiiwas sa'yo kasi yung feel ko na medyo na-insecure ako sa sarili ko nun. Kaya sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Nagsisisi na ako and ayoko na ganito tayo. Kasi ang hirap. Kaya sorry. Sorry kasi. Na-shock po ako. Like, akala ko po na kay Edward po siya may gusto, ganyan. So, weird lang po na parang hindi ko po napansin na ganun pala. Well, normal lang naman po yun, kuya, na magkakagusto kasi isang tao. No, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. I asked for forgiveness. Sinabi ko po yung totoo kay Vivory para free na po ako, kuya. Gusto ko maging happy ulit kami. Akong kasalanan. Naniniwala ako na alagaan ka niya and na may masaya kayo. Kaya happy na ako. Ano ang magiging reaksyon ni Marco kapag nalaman na niya ang sikreto ni Kisses? Susunod sa PBB Lucky Season 6. Pero bago pa man pumasok si Marco ng girls' bedroom, okay, go! Ang bango ah! Wow! Bango! Baka sumabog ulo mo, ha? Oh, sige. Dear Marco, how can I start
Sa sobrang dami ng memories ba naman at mga nangyari just these 2 months, alala mo pa ba kung paano tayo unang nagkita? Naiisip ko noon masungit ka. Sabi ko, pogi nga, suplado naman. At nang tumagal, di ko inakala na magiging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko inaasahan na kahit oversensitive ako minsan at kahit kinakailangan mong mag-adjust ng malaki para sa akin, ay lagi mo pa rin pinipilit na lapitan ako at lagi mo ako iniintindi. This week ko lang na-realize ng buo na thank you. Kasi you're like Flash now, just one call away. Pag umiyak ako, andyan ka. Pag nasusugatan ako, may masakit sa katawan, andyan ka. Kahit pag may corny akong kwento, nandyan ka pa rin, nakikinig. Yun po talaga yung gusto ko sabihin kay Marco, na sobrang nagpapasalamat talaga ako sa kanya, kuya. Thank you for being one of the reasons why I smile when I'm down. Ngayon, masasabi kong si Mr. Suplado ay nakilala ko na ng buo. Ikaw ay higit sa lahat, selfless, and may malaking puso. Thank you for all the love, care, and understanding. Minsan gusto mo lang talaga sabihin sa tao na na-appreciate mo siya kasi alam mo sa sarili mo na deserve niya talaga na masabihan ng bagay na yun. Even if I go out the house, when we meet again, I will bond with you more and have more adventures with you. I will never forget everything you've done for me. I promise to always give back the love you've given me. For as long as you promise, we will be friends forever. Do you promise? I promise. I'm here. Ang saya ko na nagpakatotoo na ako na sinabi ko na yung gusto ko talaga sabihin sa kanya. Kahit hindi lahat, basta nasabi ko yung pinaka-importante. Ilang sandali pa, nagsimula na ang isa pang request ni Kisses na sayaw. Walang sapat sa kung bakit ka nagkala. Walang papantay sa'yo. Sino man sila, Masaya, I'm really happy na na-realize niya kung gaano siya ka-importante, na na-realize niya kung gaano siya kahanga-hanga. Bago umalis si Marco, Can I take it? Mamaya. Please. Mamaya. Surprise, Please. surprise. I want to save it. It's the best letter that I ever had. Please. Basta, walang makikita kasi magsisendo sila kasi mas mahaba yung letter mo. Can I have it? Bawal makita ng iba kahit sino. Okay. I'm gonna save it. Promise. Thank you, Marco. You're the best friend. This is the best friend I ever had. yung sino man. Narinig mo? Walang sapan. Oh my God. What? Alam ko na bakit. Alam ko na rin. Wow. Walang sagot. Shut up. Ang sagot sa shop. Parang napapansin ko na, parang nasasabi siya na, what? It's not true. What? I can't believe it. Ganun po siya, kuya. So, yun nga parang, You cannot tell me. She started crying
I saw that. Maya-maya niyaya ni Marco si Vivory na mag-usap sa pool area. No! So, tell me, Walang ano. Oh, what do you expect to tell me? Anong ina-expect mo na sasabihin ko sa'yo? promise me that it's nothing. So, Ano nga in-expect mo? I swear. so why? Why are you crying? No, Chukas. Uy, ang what? Uy. No, If it's nothing, you're not gonna react like that. no, it's honestly a question. Like, why were you acting like, what? You were crying for that? I was like, wow, really? Because kisses give me one of the best letters that I ever had. So I don't want to be assuming, but if you put all the things together, it's like that. You know what I mean? Napapansin mo ba na hindi talaga kami masyadong... Mm-hmm. The reason is, like, yun nga, that she liked you. Liked. Yeah, she said. Now, oh my God, now I understand everything. Now I understand why she were crying. It hurts me inside because even if I don't see her like Vivory, it doesn't mean that I don't care about her. She's like my friend, she's like my sister. I'm jealous. Konti lang. Like, but it's nothing, it's nothing. Nothing, I promise. You don't have to because I don't know why. I really like you. And I'm gonna be loyal to you. Yun lang. Susunod ang mga emosyon sa loob ng bahay matapos ang paglabas ni Marco. Din na Kisses, Marco at Vivory ang pagiging nominado hanggang sa isa sa kanila ang tuluyan ng nagpaalam sa bahay ni Kuya. Ikaw ay ligtas sa gabing ito. Kisses! Oh my gosh! Marco! Oh my... Oh my God! Oh my God! Oh my God! I thought he was gonna win the whole thing. When he was nominated, I wasn't even bothered because I thought he would be the one staying. I thought he was the one that was safe. So when I heard that he was leaving, it caught me completely off guard. Sobrang sakit po para sa akin na umalis po si Marco. Kasi special po talaga siya para sa akin. Hindi niya po deserve na umalis. Tsaka kasi kuya, gusto ko pa siya mas magkasama ng matagal dito sa loob ng bahay. Yes, Kuya. Palabas ka na ng aking bahay. Oh my God! Wala na talagang mang-aasar sa'yo. Hindi mo na siya makita bawat segundo. Andun siya palagi, talagang sobrang makulit. Pero at the same time, talagang sobrang maalagain. Sobrang ang dami talagang mababago. Kaya ko rin sa lahat ng mga. Guys, smile, okay? Sa tuluyang paglabas ni Marco, bumuhos ang emosyon sa loob ng bahay. Oh my God! Oh my God! I think this has been one of the hardest nights so far. Marco's gone. That Marco was the one closest to me. Coming into the house, he's the one that made me feel most comfortable. The only one who understood me just by looking at me. Talking to him would be like talking to my friends back home. This is the point where it gets harder than any other thing. It's not gonna be the same. And now, I have to move on my own. It's the point now where I
really have to prove to myself if, strong enough. Talagang hindi ko po inaasahan, kuya. Wala na yung taong palaging andyan para sa'yo. Hindi ko po ma-imagine kung paano bukas. Yun, hindi pa totally nag-sink in sa akin lahat. You know what he said to me a few days back? He said he doesn't like girls, so he had bad dreams about losing you. And I know, Marco, when he said that, he meant it. If you like him too, he's gonna wait. Remember that, yeah. Stay strong. Remember that, yeah? Yeah. I miss him too. Gusto ko nang ngayong gabi lang, iiyak ko na lahat. Ayoko nang bukas, iiyak ulit ako ganyan. Kasi hindi din naman niya gusto na makita kami lahat na umiiyak. Susunod! It's sweetheart! Sandali, tahimik pa rin sa loob ng bahay. Pamahal na po ko eh. Kay Marco. Siya po yung naging kapatid. Tomorrow, his presence is gonna be missed a lot, especially by me. I'll see you on the outside, man. All the memories we've had have been great. Love you, man. Habang emosyonal pa rin ang mga kasama, si Christian nagsimula ng maghanda ng makakain ng lahat. Ayoko rin po kasi talaga makita umiiyak po yung mga taong mahalaga sa akin. Ilang saglit pa, Yes, pagpasok sa bahay, si Kisses hindi pa rin mapigilang umiyak. Maya-maya pa, habang tinutulungang magligpit ng gamit si Kisses, nakita ni Maymay ang papel na ginawa ng larong Flames nung dumating sina Angel, Sam at Ranjo. Kisses! It's sweetheart! Ilagay mo na dun sa basurahan. Kasi tapago niya dito. Ako lang ang maglalagay. Para siguradong makakalimot na ang kaibigan, No! Hey guys, go to sleep! Alam mo, hindi mo deserve yung mga lalaki na may mahal ng iba. Deserve mo yung lalaking buong buo ibibigay ang pagmamahal sa'yo. Yan mo na lang yung ano tayo ng movie. Sige, gawin natin. The broken-hearted kisses. Sige! Ano ba? This is the last time na pag-uusapan natin yan. Ever! abangan bukas isang balita ang gugulat sa housemate. Magaganap na ngayon ang harapan nominasyon. Sa PBB Lucky Season 7. Matapos ang matagumpay na outside world lucky task ng kabataang Pinoy, maipapasa na nila ang swerte sa isang aspiring regular housemate. Pero matapos ang kasiyahan ng tagumpay, isang kabataang Pinoy ang itinadhana na lumabas ng bahay ni Kuya. I'm sorry, Marco. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. Maraming salamat. Ngayong gabi, balikan natin ang mga nakakaantig pusong kaganapan bago ang eviction night na may kinalaman sa mga dating nominadong sina Kisses, Vivory at Marco. Kailangan ko mag-sorry sa inyo. Na-shock po ako
hindi ko po talaga inaasahan na masasabihin niya yun. At paano nga ba mababago ang lahat sa pag-alis ni Marco? Listen to. It's gonna be so hard now. Dito lang yan sa TVB Lucky Season 7. Minsan ang kinausap ni Kisses si Kuya tungkol sa hindi mapigilang nadarama para sa kaibigang si Marco. Kasi si Marco po, naging close talaga ako sa kanya. Gusto ko na maalaga siya. Mabuti talaga siyang tao. Lahat ng gusto ko sa isang tao, andun kay Marco. And sobra-sobra yung pinakita niya sa akin na pag-care. Nagustuhan ko po talaga siya, Kuya. Nalaman rin ni Maymay ang pakiramdam ni Kisses at sinuportahan niya ito. Gusto kay Marco? Oh my gosh! Ayoko na! Ito sabihin mo, Kisses na aking prinsesa, ikaw, Marco, na aking prinsesa. Princess, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta, mahal ko, aking prinsesa. Pagkat ako ay love sa'yo, lahat ang iyanas. Gayunpaman, 2 araw bago ang eviction night, muling nabalik sa realidad si Kisses nang nakausap si Marco habang binabantayan nito ang may sakit na si Vivory. Alam mo, 2 week na to. Gusto ko talaga masaya lang tayong tatlo. Kasi sa atin yung aayos. Because more time I stay here, more I get to know everybody. When you live like millions kilometers away from this place, of course you don't want to get out. Maya-maya pa ay ibinahagi ni Marco kay Kisses ang pagtingin kay Vivory. I did a big wall, a really big wall in my heart. And I promised to myself that not any girl can pass that wall. That's why I don't understand how she did broke the wall. I don't know how in some way, somehow she did. When you are with that person, you're always smiling. Want to be the reason why she or he is smiling. I just want to use the time that I still have here. You don't know if you're gonna see her again. Hinahapunan habang abala ang iba, si Kisses kinausap si Maymay. Sobrang special daw ni Vivory. Ibang klase daw siya ng babae. Mahal niya tayong lahat. Pero si Vivory talaga yung ayaw na mawala sa kanya. Kaya yun, takot daw siya sa eviction. Tapos kaya ikaw pa yung kausap niya, ganun ba? Sige ako sa'yo. Nabukan naman ka, uy. Siguro na lang. Lahat naman tayo, may iba't ibang kalagayan. May unique man tayo, uniqueness tayo. Ang ganda mo na, beauty queen ka pa. Dami na nagmamahal sa'yo. Tapos, ba't ka ba na-insecure? Uy. Nahihirapan lang ako. Minsan naisip ko pa rin, Kuya, na sana ako na lang. Sana ako na lang. Ayaw ko yun, Kuya, isipin kasi friend ko si Vivory. And gusto ko masaya silang dalawa. Pero nasasaktan pa rin po ako. Hindi dapat ako nasasaktan kasi wala naman meron sa aming dalawa. Pinayuhan ni Maymay ang nasasaktan na kaibigan. Kung natanggapin mo, ano nangyayari sa pamilya mo? Kung hindi ka niya talaga mahal. Kasi, pagmamahal talaga yung tunay na pagmamahal na kakahintay na naman. Nandiyan na yun eh. Kung para sa'yo talaga yan, maghihintay mo. Ang tamang panahon din. Isipin mo bakit eh. Basta tinawag ka lang niya para mag-pray ka sa kanya. At mag-pray ka na darating tamang tao sa'yo kasi ayaw ka na masaktan ka. Nandito lang ako. Tulungan kita mabangon. Nasisimula yan sa sarili mo kasi hindi naman ito magdidesisyon eh. Ikaw naman. Kahit anong gawin ko, kung bingi pa rin puso mo, hindi pa rin tao. Hanggang kailan
tanggapin na lang na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. And gusto ko na lang kuya natatanggapin na may iba siyang gusto. Yun yung gusto ko kuya. Ayaw ko manghimasok sa kahit ano. At nang mag-good night na si Marco sa lahat, Wala ko kakalimutan. Ano yung relationship goals? Friendship goals. Pinapigilan ng Good night. Ba't may ganito ko? Ba't may ganito ko? Ay, Paano ko meron? Yak! Ang fun! Sorry, I already have one. Yak! Ew! Feeler! oh, mukhang mas tumitindi pang nararamdaman itong si Kisses para kay Marco. Maski alam niya na may pagtingin ang binata para kay Vivery. Ano pa kaya ang mas matitinding revelasyon na magaganap bago ang nagbabadyang eviction night? At paano kaya tinanggap ng mga housemates ang pag-alis sa bahay ng ating latest evictee na si Marco? Tututukan natin yan ngayong gabi. Magandang gabi, Team Kapamilya. Isang gabi bago ang ating eviction night, isang task ang ibinigay sa mga dating nominado na sina Kisses, Marco at Vivery. At dahil sa task na ito, nabunyag ang pinakatatagong sikreto ni Kisses sa iba. Ano nga ba ang kanilang naging reaksyon, lalong-lalo na ang may kinalaman dito na sina Marco at Vivery? Narito ang kwento. Isang araw bago ang eviction, isa-isang kinausap ni Kuya ang mga nominado para sa gusto nilang gawin para sa mga housemates kung sakaling isa sa kanila ang ma-evict kinabukasan. So I think how I celebrate something important with my family. And yung naisip ko, it's doing pizza or eating pizza. We eat all together at lunch yung pizza po. Yung naisipan ko po is na magbibigay po ako ng message, and yung message na yun, kuya, gusto ko siya isulat. Sa living room, may mga balloons. Each housemate dapat sumayaw, putukin yung balloon, and dun babasahin na po yung message. Maya-maya pagkatapos ng gimmick na pasayaw at paputok ng balloon ni Vivery, Hindi makaputok. Yung nakikita ko naman po na yun, they're having fun. Yung binasa ko na po yung mga mensahe ko po para sa kanila. Dear Ate Marimar, sa'yo ko talaga nakita at nahanap ang ate ko kasi wala akong ate. Siguro kapag ako na ang susunod na lalabas, hindi na ako masanay na lumipas ang araw na walang sakit sa tiyan dahil sa kakatawa. Higugmati ka, Ate May.